So magandang araw sa inyo lahat mga ka-J lovers. Nagbabalik na naman muli, Giovanni B. So pasensya na kung bihira tayo makagawa ng video kasi madami tayong ginagawa ngayon, busy. So ang problem ng gagawin natin ay yung relay niya nagpo-protect, switch on and off. Nag-off and on. Oh, yan. TikTok. Oh, yo, to. Off and on. Oh, Nag-protect. oh. Yan sa logan yan. Oh, yan, dyan na. Oh. Yan, ano. On and off, relay. Niniling ko ang kasbangge, para ilawang ko kumpit sa... Bali, ito yung nakita natin ang pinaka-problema niyan mga ka-J-lovers. Tingnan nyo yung relay niya, on and off. So, lagatik siya, lumalagatik yan, on and off siya. Oh. Parang tumitiktok, tiktok. Nagpo-protect siya mga ka-J-lovers, hindi siya natuloy ng maigi. So, napansin nyo ba? So, tara, check natin to mga ka-J-lovers. Bali, una muna natin ginawa dito ay nag-check ng voltage biasing ako. So, sa unang test natin ay meron siyang 0.4, good naman siya. Sa pangalawa, so dito nagka-problema mga ka-J-lovers. So, hindi stable o unstable yung voltage biasing. Kaya siguro na on and off yung relay. So, pansinin natin maigi. You know, unstable siya. Umaabot pa nga siya ng 1.0. So, dito, okay, stable naman siya, 0.4. Sa sunod naman ay unstable na naman. So, hindi natin mapa-stable, umabot din siya ng 1. So, dito sa may bandang baba, nung chinik natin ay stable naman, 0.4. Dito umabot ng 3 to 5. Yan, nag-stable na siya. Tapos ito, stable. Mukhang stable naman yung isa pala. Hindi ko lang siguro na-test na maigi. So dito stable. So okay pala yung baba. So bali dito lang sa may bandang itaas, yung dalawa ang problema natin. So unstable siya. Oh. Tapos ito pa. So wala talaga siyang normal na voltage biasing. Dahil dito sa may bandang itaas yung problema, ang gagawin natin ay suyurin lang natin kung saan yung pinuntahan niyan. Bali, sa una muna natin gagawin ay try natin siyang i-resolder. Baka resolder lang yung kailangan. So, check ko muna tong capacitor nito kung mayroon pang tirang voltage. So, try natin. So, yung capacitor nito, madami to mga ka-J-lovers. Maliliit lang. Pero madami. Nung tinis natin yung filter capacitor ay okay naman, wala na siyang tirang voltage, so safe na tayo mag-resolder niyan. So ang gagawin natin, so itong side na to, ito yung may problema. Suyurin lang natin yan kung saan ang binagsakan niya o saan yung papunta niya. So doon tayo magre-resolder na drive. Malamang sa malamang sa drive to. So abnormal yung drive natin, kaya abnormal din yung voltage biasing. Kaya na-protect yung relay. Kasi umaabot ng 1 yung natin voltage. Kaya on and off. So na normal, nabalik. So on and off yung relay natin. So nung sinuyod natin ito, yung tiningnan natin, ito yung mga dinaanan niya, papunta siya diyan. Yan, papunta siya dito. Yan, papunta dito. Bali itong side na to, itong side. Itong side na to. Itong side na to yung kailangan natin i-resolder para siguro maging normal yung voltage biasing natin. Pag na-resolve natin na hindi pa rin siya nagnormal, recheck tayo, tanggalin natin yung mga pre-drive, isa-isahin natin i-test, tapos yung mga resistor, check natin baka may nag-change value.
So, resolder muna natin to mga ka-G-Lovers. So, habang nire-resolder natin to, pa-promote na muna ng aking channel. Kung bago pala kayo sa ating channel, please subscribe and pahit ng notification bell para updated kasi mga ina-upload natin na video. Then pahit na rin na like button kung nagustuhan nyo yung ginagawa natin na video. So, resolder lang natin muna nito. Dahil natatapos na natin siyang ma-resolder, so linisan lang natin siya tapos try na natin siya mag-voltage biasing. So titingnan natin kung magno-normal na ba yung voltage biasing sa may bandang itaas, tapos check natin yung relay kung mag-on and off pa siya o yung maglalagatik pa siya ng pa on and off. So try natin. So, linilisan ko siya lang maigi muna para walang mga tilamsik na lead. Delikado kasi yan. So, lagi ko yan sinasabi sa inyo. Lagi nyo linisan kasi pag may mga maliliit na soldering lead dyan na tilamsik, tapos pumatong dun sa may pagitan ng dalawang paa ng mga parts natin dyan. So, delikado din yan. So, tara, simulan na natin mag-voltage biasing. So, sa may bandang itaas yung may problema natin kanina, yung dalawa dyan. So, ito, good to. 0.4 to dati. So, okay naman. 0.4 talaga yan. So, dito sa pangalawa, dito tayo nagka-problema. Unstable. So, umabot pa nga ng 1. So, stable na siya. 0.4 na din. So, next natin ay ito. Okay to kanina. Stable to. Yung sumunod ay unstable na naman. Dapat stable na to. So, okay na. So, yun lang pala yung problema niya sa resolder. So, okay na yung voltage biasing. Bali, pag tinignan natin yung relay, hindi na rin siya na on and off. So, isilipin natin yung relay niya. So, titingnan natin yan mamaya yung relay niya. Bago natin tingnan muna ng relay, mag-audio test tayo kung meron na tong audio. So, kabit ko lang tong munang speaker natin. Tapos, mag-audio test tayo. Tapos, papakita ko sa inyo yung relay na stable na yung relay. So, hindi na siya on and off. So, balik-kabit lang natin muna to. Siya nga pala, mga ka-G-Lovers, kung napapanood nyo to sa Facebook page natin, so papawalo na rin ng Facebook natin at pa-share ng video natin at pa-like. So, thank you very much. So, ito, kinakabit lang natin yung sa speaker natin, tapos mag-audio test tayo. Hindi rin mo nagagana. Okay? Hindi rin man. So, nagbitan na natin. So, tara, i-audio test na natin to. Tukar. Bali yan yung ebidensya natin na both left and right, okay na yung audio, parehas naman malinaw.
Kaya ang relay nito makikita nyo mga ka-G-Lovers ay stable na siya. So hindi na rin siya na on and off yung relay. Yan na naglagat na nagaw So medyo malayo yung relay natin pero sisilipin pa rin natin siya. Paribok maraya, tik-tik. Kaya ako pag bago, kas bago, ya ako aday manaan. Okay na magaw. Ito yung relay niya. Steady na. So ayun natin tapos tingnan nyo yung maigi. Umiikot na yung pan. Nakaw na yan. So pansinin nyo yung relay natin ay stable na. Hindi na siya on and off. Saka okay na rin yung voltage biasing natin. Kaya nagkaroon na rin ng audio nito. So meron tayong left and right na audio. So parehas nila ng malinaw. Steady na ano. So next na lang natin ay titestingin natin to kung pag trinay natin to lagyan ng input ng audio ay malinaw pa rin. So kabit ko lang to lahat tapos testingin natin. So yan o, kita nyo okay na both left and right, meron na tayong malinaw na audio. Pagharanap mga Pasabag ka tanawag na nagmao. So ito ba yung problema niya mga ka-G-Lovers? Akala ko okay na siya kasi okay na yung amplifier natin. Both left and right ay malinaw yung audio. So okay na rin yung relay. Kaya lang nung pinatugtog natin, nilagyan natin na siya ng input, may problema pa pala siya. Pasag o basag yung tunog o distorted yung tunog. So napapakinggan nyo naman na basag talaga yung tunog. So trace natin to. So gagawin natin ay check natin tong input natin kung left and right ay basag yung tunog. Once na maging basag yung tunog, check natin yung tone control nito at yun sa may volume nito. So pag malinaw, dyan tayo sa input board mag-check. So tara, testingin natin kung parehas ba itong malinaw. So kung sa personal nyo ito napapakinggan, yung input natin ay pares malinaw. So both left and right ay malinaw yung tunog. Pero dito basag yung tunog. So ibig sabihin sa input board yung problema natin. So kahit sana ako magkabit yan, lahat yan ay basag yung tunog o distorted yung tunog. Kahit dito sa may equalizer in, ganun din, basag din yung tunog. So talagang pinaka-problema natin mga ka-G-Lovers ay dito sa mag-check sa pinaka-input board natin. So tanggalin natin na to para ma-check natin at malaman natin kung ano ba yung problema. So mga posibilidad nito ay kulang yung voltahe, tapos pwedeng sira yung IC. So hindi pa natin alam. So ang gagawin natin ay tanggalin muna natin to para malaman natin. O pwede rin resolder lang ang kailangan natin para siguro gumana to. Pero hindi pa natin malalaman hanggat din natin na-check to. Tara, tingnan natin. So, tinanggal ko lang yung pinaka-input board natin. Nung tinignan natin tong maigi, napansin nyo ba? Wala pa naman history ng repair to mga ka-G-Lovers. So, talagang una tayong naka-repair ng ganitong unit. So, pag tinignan natin, ito, may napansin agad ako dito. So mamaya ito sasabihin ko sa inyo kung ano yung napansin natin. So try natin ulit para makita nyo na talagang basag yung tunog nito. Oragon mo perisas.
ko yan. Isi ito. Aki ko, mapis na garo sa tigaw. Ayaw mo niya. Uh, So pansin nyo ba mga ka-J-Lovers, nung mag-point tayo dito sa pinaka-input niya, ito ay malino yung tunog. So ibig sabihin doon tayo sa talagang may problema siguro yung IC nito. So hindi pa natin alam, check pa rin natin. So dito malino yung tunog. Bukod sa basag siya, ay mahina yung tunog. So ito yung napansin ko mga ka-J-Lovers, papakita ko sa inyo mamaya. So bago ang lahat, check muna natin yung voltage nito, yung dapat meron tong positive and negative supply. So ang regulator na ginamit dito ay 8 volts. So try natin kung meron tayong masukat na at least positive and negative 8 volts. So try muna natin. So okay naman siya, bali meron tayong positive 7.9 tapos negative 7.9. So okay yung voltage natin, walang problema sa voltage natin. So talagang pinaka problema natin ay dito siguro sa may IC na to. So tingnan natin. Ito yung napansin ko. Nakita nyo ba yung IC mga ka-J-Lovers? Nakaangat siya. So parang hindi siya nakadikit ng maigi. So try pa rin natin siyang ayusin at i-resolve natin ng maigi para malaman natin kung yan lang ba yung problema. Pero pag ganun pa rin, pag hindi pa rin tumunog na maayos o basag pa rin yung tunog, ay recheck tayo o baka sira na yung pinaka-IC natin. So ito yung sinasabi ko sa inyo, lapit ko para makita nyo. So pansinin nyo, yung factory pa yung nag-resolder nito, nakaangat siya. Yan o. Nakaangat siya. Bali parang hindi umaabot dito sa solder na to dito sa may bandang likod. So ang gawin natin ay ayusin natin muna to, tapos yan, ilapat natin lang siya ng maigi, tapos testingin natin ulit. So pag ganun pa rin, baka may problema sa mga IC dito. Isa sa mga IC dito. So part number nito mga ka-J-Lovers ay CD4052BE. So dito sa kabila ay lapat na lapat naman. So ito lang yung may problema natin, no? Nakaangat siya. So ayusin lang natin muna ito mga ka-J-Lovers, tapos testing tayo ulit kung magna-normal na ba. So ayusin muna natin to. Pa-promote ulit ang ating channel. Kung nagustuhan nyo pa lang yung video na to, hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe naman and pa-hit ng notification bell para updated kayo sa mga na-upload natin na video. Then pa-hit na rin like button kung nagustuhan nyo yung ginagawa natin ng mga video. Kung sa Facebook page nyo to napapanood, papalo na rin ng page natin o yung Facebook page natin at pa-share na rin ng video natin. At pa-hit na rin ng like. So ayusin lang muna natin to, tapos testingin natin. So hindi na natin to fast forward para actual natin siyang makita kung ano yung ginagawa natin. So yan, ang ginawa ko ay tinanggal ko talaga yung solder niyan lahat para maibaba yung IC o malapat natin na may yung IC, yung pinaka-IC. Mga DVD niya. So lapat lang natin to. Yan, ganyan o, nakalapat na. O di ba? So resolder natin, tapos mag-check ulit tayo ng audio o ng music. So lagyan natin ulit na siya ng input, tapos testingin natin kung normal na ba yung sound. Pag basag pa rin, pagkasira tong IC na to, so palitan natin.
So bali ayan na mga ka-G-lovers, na ilapatan natin siya ng maigi. So next natin ay try natin siyang inputan ng sound. So tingnan natin kung magno-normal na ba yung sound. Pag basag pa rin, so palitan natin yung IC, baka sira na yung IC niya. So yan muna yung gagawin natin. So kabit natin yung mga connection niya, tapos try natin siyang inputan ng music kung magno-normal na ba yung tunog nito. So okay na, ikabit na natin lahat. So try natin inputan. Isa pa. Palit. Pero So yun mga ka-G-lovers, ganun pa rin, basag pa rin yung tunog niya, saka napakahina niya. So kailangan na siguro natin itong palitan ng IC, tapos testingin natin ulit kung tutunog pa rin ng basag. Kasi kung basag pa rin yung tunog, malamang sa malamang yung isa pa ay sira. Yung isa naman ay baka hindi sira. So ang gagawin natin ay pagpalit lang natin siya. Vice versa lang. Tapos pag nag-normal na, so ibig sabihin sira talaga yung sa kabila ng IC. Pero bago ang lahat, ito muna yung unahin natin, yung tinanggal natin. Tapos palitan muna natin siya ng IC, tapos testingin natin kung magno-normal na ba yung tunog nito. So sana naiintindihan niyo yung ginagawa natin mga ka-G-lovers. So lalo sa mga baguhan. So sana naiintindihan nyo. So ayan na. Yung kaninang niresolder natin, yun din ang tanggalin natin. Bali ito na mga ka-G-lovers, nakakuha na ako ng pampalit. Medyo natagalan tayo sa pagkuha ng pampalit nito, kaya pinost ko kanina. So ito yung luma niya. Yan, CD4052 BD. Yung atin ay CD42 PE. So try natin ikabit to, tapos resolder natin. So, testingin natin ulit siya pagkatapos natin siya ma-resolder kung magno-normal na ba yung music. Pag ganun pa rin, so pagpalit lang natin yung dalawang IC. So, ayan na mga ka-G-lovers, okay na to. Thank you very much sa lagi niyong pagsubaybay sa ating channel. Sana na gusto niyo yung ginawa natin na video. So, sana meron na kayo natutunan sa mga ginagawa natin na video. So, thank you very much sa lagi niyong pagsubaybay sa ating channel. So, okay na to mga ka-G-lovers. Malinaw na siya.